Matapos i-disalaw o hindi pahintulutan ng COA ang 73 million pesos ng confidential funds ng tanggapan ng Vice Presidente, binabantayan naman ngayon ang desisyon sa hiwalay pang 375 million pesos na posibleng pabalikin din sa kaban ng bayan. Para sa 13 sa tanghali, si Earl Tobias live. Earl? Mga kasama sa ngayon, hawak na nga natin yung papel o dokumento na galing mismo sa Commission on Audit na naglalaman ng kanilang opisyal na desisyon patungkol dyan sa ipinasasauli nila na 73 million peso confidential funds ng Office of the Vice President. Pero bukod sa na-flag na 73 million pesos na confidential funds, mukhang kailangang magsauli o posibleng magsauli po ulit ang Office of the Vice President ng nasa mahigit 300 milyon pa na confidential funds. Mga kasama sa ngayon kasi inaabangan din natin ang desisyon ng COA dyan naman sa hiwalay na 375 million pesos confidential funds na naisyuhan na din nila ng Notice of Disallowance at maaari ding ipabalik sa pamahalaan. Paliwanag ni Good Government Committee Chairperson Joel Chua, kapag nakapaglabas na ng Notice of Disallowance ang COA, ibig sabihin kasi may nakita ng irregularidad sa paggamit ng pondo at kailangang maipaliwanag ito ng OVP. Yung more than 300 million, which is year 2023. Diba? So, yun, may notice of disallowance na rin. So, we expect na ganoon din, aapila rin sila. Kasi kada pondo, may menu yan kung paano mo dapat gamitin. Like for example, itong confidential fund. So, may mga nilalagay sila doon na kung ano lang yung pwedeng paggamitan. So, dito, lumalabas, it's either mali yung paggamit, hindi nagamit ng maayos, or hindi na-justify. May 180 days ang Office of the Vice President para mag-apila sa Notice of Disallowance na inisyu ng COA sa 375 million pesos na confidential funds. Ipinapasumiti rin ng House Justice Panel ang mga dokumento kaugnay ng desisyon na yan ng COA. Sa susunod na clarificatory hearing naman ng impeachment proceedings, isasailalim sa pagbusisi ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara Duterte. Kasama na riyan ang kanyang income tax returns at ilang bank transactions para sa alegasyon ng umano'y ill-gotten o unexplained wealth ng Vice Presidente. Greg, kaya sa susunod na pagdinig, ilang mga ahensya ulit ng pamahalaan ang kailangang humarap sa komite. Pero unang-una riyan ay na inaabangan ay itong personalidad na si dating Senator Antonio Trillanes, Sonny Antonio Trillanes, na sinasabi nga na meron daw mga hawak na dokumento na makapagpapatunay ng ill-gotten o unexplained wealth ng Vice Presidente. Kasama niya nga haharap ay ang AMLAC, ang BIR, ang Ombudsman at ang Securities and Exchange Commission para pa rin nga dyan sa parehong aligasyon. Balik muna sa inyo.